Hello po, welcome sa ating Midday Boost program at nasa special edition po tayo ng ating Midday Boost program sa ayuno ni Daniel. At itong Fast of Daniel po, everyday tayo ay nagme-meditate at especially dito sa Midday Boost program natin, tayo po ay nagbibigay sa inyo ng tip kung paano ninyo matatanggap yung Holy Spirit. Para po sa inyo na gusto na matanggap yung Holy Spirit at para rin po sa inyo na gusto ninyong ma-revive. Kasi lahat po ng tip na sinasabi namin sa inyo, hindi lang yung 12 noon, kundi kanina rin sa Voice of Faith with Bishop, alam nyo po na lahat ng yan ay based naman sa salita ng Diyos. Yun po yung reason kaya nagme-meditate tayo. Actually, kahapon nga lang, Sunday, tayo ay umakyat sa altar ng Panginoon. At yung pag-akyat natin dito sa altar ng Panginoon ay isang way na ipinakita natin yung pagdepende natin sa Kanya. At yan rin po yung way kung gusto ninyong matanggap yung Holy Spirit. Hindi lang ngayong 21 days. Dapat dumepende ka sa Diyos, hindi sa isang araw, hindi sa isang buwan, hindi sa 2 buwan, kundi dumepende ka sa Diyos sa pang-araw-araw. Kapag ganyan yung mindset natin, di ba, tinuruan namin kayo ng mindset na ang tamang mindset dapat is let your will be done. Not as I will, kundi yung will ng Panginoon sa buhay natin. At ngayon sa ating day 6 ng 21 days Fast of Daniel, ano po yung tip natin for today? Let's see kung ano yung day 6 tip. Bitawan ang mga hindi nagpapasaya sa Diyos. Kayo po na gusto na matanggap yung banal na espiritu, itong step na to ay napakahalaga. 'Di ba? Sana lang nasusulat po ninyo bawat step. Kasi imagine niyo po yung 21 tips. So hindi yan madaling kabisaduhin. Meron po ba sa inyo dito na nagsusulat ng bawat tip kung ano yung natututunan ninyo? Paki-comment nga po dito sa comment section. So, alam ko na sinusulat ng iba sa inyo. Ipunin nyo po yan. Bakit? Kasi kayo po na nakatanggap ng Holy Spirit sa paggawa ng mga tip na to. By next time, pwede po kayong makatulong para sa mga tao na nangangailangan rin tumanggap ng Holy Spirit na matanggap nila yung Espiritu Santo. 'Di ba? So, samantalahin natin yung pagkakataong itong matuto, pero bukod sa matuto, dapat nating ipamuhay. At ngayon, yung day number 6 is bitawan na natin kung ano yung hindi nagpapasaya sa Diyos. Alam niyo po ba na yung mga bagay na hindi nagpapasaya sa Diyos, na hindi ko kailangan ituro yan sa inyo. Tayo pong mga tao, simulat sa Paul, alam na natin kung ano yung tama at mali. Alam na natin kung ano yung nagpapasaya sa Diyos at alam na rin natin kung ano yung nagbibigay ng kalungkutan sa Panginoon. So, i-analyze nyo po yung sarili ninyo. Yung iba sa inyo, nasa faith pa rin itong campaign of Israel. Magdadala pa kayo ng prayer request hanggang end of this month, ng end of the year, and on end of this month, 31st ng December, sa ating night vigil of power, of prayer. So, samantalin ninyo, i-check nyo po yung sarili ninyo. Kayong umakyat na sa altar, tanungin mo yung Diyos, ano pa ba yung mga bagay na hindi nagpapasaya sa Espiritu ng Diyos na hindi nyo po mabitawan? Kailangan nyo na pong mag-decide. Bitawan nyo yan as soon as possible. Bakit? Sa oras na mabitawan natin kung anong hindi nagbibigay ng kaluguran sa Diyos, ibig sabihin hindi nagpapasaya sa Diyos, diyan rin papasok yung Espiritu Santo sa atin. Katulad na lang ng verse na ito sa Romans chapter 8, verse 8. It's written like this, kaya ang mga taong nabubuhay ayon sa kanilang makasalanang pagkatao ay hindi maaaring kalugdan ng Diyos. Ibig sabihin, hindi magiging masaya yung Diyos sa mga tao na namumuhay pa rin ayon sa kanilang makasalanang pagkatao.
Remember this, lahat tayo makasalanan. Lahat tayo nakakagawa ng pagkakamali. Pero ang rene-request ng Diyos, bitawan na natin. Anong ibig sabihin ng bitawan? Huwag na tayong mamuhay sa ganyang version. Kayo po na umakyat na sa altar at sabi niyo, oh, Pastor, ano na yung next step na dapat kong gawin? Kayo na umakyat sa altar, ang next step na dapat ninyong maintindihan is i-maintain yung buhay sa altar ng Diyos. Di ba, binitawan mo na kung ano yung kasalanan, binitawan mo na kung ano yung hiningi sa iyo ng Diyos, huwag mo nang bawiin. Huwag mo nang kunin yung kasinungalingan ulit. Huwag mo nang kunin yung sama ng loob ulit. Huwag na. Nabitawan mo na yan, huwag ka nang bumalik sa suka mo. Nabitawan mo na yon, so that's it. So hayaan mo na lang na yung Diyos yung kumilos sa kalooban ninyo para magbigay sa inyo ng guidance, direction. Kasi in few days matatapos na yung taong 2025. And then gusto natin na sa taong 2026, bagong isip, tayo ay pagmamay-ari ng Diyos. Tandaan ninyo po, ang day number 6 natin na tip, bitawan na ang mga hindi nagpapasaya sa Diyos. Take down itong note na to kasi kapag nag-decide kayo, hindi sa puso, kundi kapag nag-decide kayo sa isip ninyo na bitawan na yung mali, diyan papasok yung Holy Spirit. Kasi kapag ayaw nyo pong bitawan yung ginagawa ninyo na hindi nagpapasaya sa Diyos, kasi imagine niyo regalo yung Holy Spirit. So, paano niya ibibigay yung pinaka-importanting regalo kung hindi nyo napapasaya yung Panginoon? So, pasayahin natin yung Diyos. Mag-decide ka na kung kailangan nyo scratch paper to write yung mga hindi nagpapasaya sa Diyos na ginagawa mo pa, decide as soon as possible na mabitawan yan. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin nyo po kami. Ito po yung ating address. Ito po yung ating schedule ngayong weekend na to. At isang magandang balita lang mang po, sa weekend, Saturday, di ba? 10 a.m. Si Bishop John Paul, ng bishop na responsible sa Asia, ay makakasama natin this coming Saturday, alas 10 ng umaga. So please, i-inform nyo na lahat ng invites ninyo. Alam ko yung iba sa inyo, Sunday kayo nag-off, pero siguro kaya ninyo na sa Saturday nandito kayo 10 a.m. Kasi pagkatapos nun, lilipad na rin yung bishop natin papunta sa Japan. So Saturday lang talaga makakasama natin siya dito. Pero malaking opportunity to para ma-bless ng Panginoon. Mga kaibigan, pagpalain po kayo ng Diyos at magkita tayo sa day 7 ng ating ayuno ni Daniel bukas.